Sa paliparan naman, marami rin po ang humabol para makabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Sa gitna yan ng pinaigting na seguridad sa paliparan matapos ang pamamaril sa NAIA 3 noong Biyernes. Nakatutok si Dante Perello. Maaga pa ganito nakahaba ang pila ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Matagal kasi bago makapasok sa loob ng terminal dahil sa mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad matapos ang insidente ng pamamaril rito noong nakaraang Biyernes ng tanghali. Bukod sa x-ray machine at walk-through metal detector machine, mano-mano ring binubuksan ng mga bagahe at kinakapkapan ng bawat pasahero. Kung sa mabagal. Pero okay lang. Ewan ko lang kung reasonable yung bagal na to kasi first and foremost yung incident sa labas, hindi naman sa loob yung concern. Pero ganito yung, kumbaga, nahihirapan yung mga nagbabiyahe. Mas marami rin ang nakabantay at rumorondang pulis, pati na K9. Sa loob ng terminal, puno rin ng mga tao ang check-in counters na naghihintay na makasakay. So, kamusta yung security? Medyo natatagalan ba kayo? Kasi di ba may nangyaring insidente? Hindi naman. Okay lang. Medyo lang sila sa mga bagay, strict lang sila. May passenger assistance booth naman ng Civil Aeronautics Board, PNP Aviation Security Group at DOTC. Sa ordinaryong araw, nasa 20,000 hanggang 30,000 ang mga pasahero rito kada araw. Sa record naman ng NAIA Terminal 3 Traffic Operations Center, noong nakaraang linggo naitala ang pinakamaraming pasahero. Nasa mahigit 17,000 ang arrival ng pasahero at mahigit 20,000 ang departure sa domestic flights. Nasa mahigit 4,000 naman ang arrival at departure ng international flights. Well, to be with my family. And then really also the outreach. Kanselado naman ang 2 biyahe ng PAL Express papunta at pabalik ng Batanes dahil sa masamang panahon. Gayon din ang 2 biyahe ng Cebu Pacific papunta at pabalik ng Naga City. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.